may we just get your reaction on the recent pronouncement of Vice President Sara Duterte that in an indignation rally in Cebu, she said na may karapatan ng mga Pilipino na magalit sa gobyerno, ma'am? Unang-una, nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Unang-una po, hindi po nakakalungkot yung sinasabi ng BP na may karapatang magalit ang mga Pilipino dahil may karapatan naman talaga kaming magalit kung may mali kaming nakikita sa gobyerno. So, anong mali sa sinasabi ng BP? Anong mali nang sabihin niyang may karapatang magalit ang mga Pilipino? May mali ba na magalit kami sa inyo kung may nakikita kaming mali na ginagawa nyo? Unang-una, kayo po ang sumasahod sa bawat Pilipinong may tax. Kayo po ang sinasahuran. Kayo pong nakaupo. So may karapatan kaming magalit at magtanong kung anong ginagawa nyo. So nung sabihin ng BP na may karapatan ang mga Pilipinong magalit, hindi po pag-i-encourage yan na magalit kami sa inyo. Hindi po pag-i-encourage yan. Napakataliwas po ng sabihin yung nag-i-encourage. Hindi po nag-i-encourage ng sabihin ni BP na may karapatan kaming magalit. Tama lang po na sabihin ng BP yan. Kahit nakaupo siya, tama lang na sabihin na yan. Kahit Vice President pa siya, tama lang na sabihin niyang may karapatan kaming magalit. Hindi po pwedeng mali yung ginagawa nyo. Isang-ayon lang kami sa inyo. Bagkus sabihin mong tutulungan pa kayo. Wala talaga. Ayaw namin ng ganyang gobyerno. Hindi namin gusto na gaya ng BICAM, muskurap, budget ng 2025, anomalya sa PhilHealth, yung sa gold na bininta ng walang sapat na dahilan, walang bisis na umangat yung ekonomiya natin. Dami yung mga isyu na dapat lang pagkagalitan ng mga Pilipino dahil kami po ang nagbabayad ng tax, kaming nasa mababa, kayo ang pinapasahod. So anong mali sa sinabi ng BP at anong encourage ang pinagsasabi niyo? Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ang tanong lamang po, nung panahon ba ng kanyang ama, nagsabi rin po ba siya na At unang-una sa lahat, yung issue ngayon hindi mo pwedeng dalhin sa nakaraang administrasyon. Mali yan, mali talaga yan para sa akin. Hindi mo pwedeng kunwari corrupt yung nakaraang administrasyon, magiging corrupt na rin kayo dahil corrupt siya, corrupt yung nakaraan. Ganun ba ang ibig mong sabihin? Dahil ba hindi nagsabi si BP noon na magalit kayo sa gobyerno, wala na rin siyang karapatan ngayong sabihin yan? Iwan ko bakit bakit hinire tong babae na to. Ito ang magpapalubog sa gobyerno. Itong si Claire ang magpapalubog ng ratings ni PBBM. Dahil mali-mali yung sagot niya eh. Wala sa konsepto, wala sa hulog. Dapat sabihin niya, may karapatan naman talagang magalit ng mga Pilipino. Dapat sabihin niya ng ganyan. Baka bumilib ba yung mga tao sa iyo? Hindi mo sabihin isisi mo sa nakaraang administrasyon dahil yun na nga. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Hindi mo mali talagang sagot mo. maaari po kayo magalit, lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt noong 2017. Matatandaan niyo po ba yun nung, kailan po? Corrupt. Si President Duterte, most corrupt. Ano business nila?
ang taas ng ratings sa historya ng Pilipinas sa presidente, si Duterte lang yung unang upo sa Malacanang hanggang sa bumaba sa pwesto ay mas lalong tumaas yung ratings. Umabot pa nga ng 91% trust rating niya. Siya lang yung pinakamataas na rating na mula pag-upo hanggang pagbaba ay mas lalong umangat yung rating. Tapos sabihin yung muskurap. Yun ang bisis nyo, ABS-CBN. Nagbalita. So, hirap paniwalaan yan. Muskurap. Tapos ang mandato noon ni President Duterte ay corruption and illegal drugs. Yun yung kuan niya, mandatos niya. Sa pagtakbo niya hanggang umupo siya hanggang sa nilalabanan yung corrupt. Yung mga oligarko nga, pinapabayad niya ng mga tax. Yung mga mayayaman na hindi nagbabayad ng tax noon, pinapabayad niya nga sa pag-upo niya. Pinakalaban nga yung mga malalaking negosyante. Yung hindi nagbayad ng tamang tax tapos sabihin yung muskurap. Anong bisis? Bakit hindi naging trending yan noon? Anong bisis niyo? Tapos sabihin yung halimbawa, given na lang na muskurap nga yung Duterte. So anong karapatan yung sabihan na hindi pwedeng magsalita ang BP ngayon dahil hindi siya nagsalita noon. So sana yung freedom of expression mo. Noong 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Ito. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. Ano kayang bisis niyan? Muskurap? Tapos yung 2018, 2019, bakit hindi na wala na kayong record doon na muskurap siya? So, ibali tumigil siya noong 2017. Dahil yung pagbaba niya, ang taas ng ratings niya eh. Hirap na hirap paniwalaan yan. So, wala na. Bakit pa magbabalik pa tayo sa dating administration? Tapos na yun eh. Sabi nga ng Pangulong Duterte nung sinabi niya sa interview, hindi tayo uusad kung nakatingin tayo sa likod. Yung nakaraang administrasyon, wala na yan, nangyari na yan. Solusyonan lang natin ngayon kung anong dapat gawin para masolusyonan yung problema ng bayan. So, itong gobyerno na to, baliktad. Kada may mali silang magawa, tinitingnan nila yung yung gawain ng dating presidente si Duterte. At isisisi nila dun. So, di ba, baliktad? Gaya ng nangyari sa West Philippines eh. Iba yung diskarte nila o lahi sa Bisaya. Iba yung diskarte nila dahil kinakalaban nila yung China. Ayaw nilang makipag-usap. Kay Duterte kasi gusto nila makipag-usap. Ang gustong kausapin ng Duterte yung China para pag-usapan yung problema sa WPS, West Philippines. At okay ang takbo, malayang nakapanguha ng isda yung mga kababayan natin. Walang gulo, walang masyadong gulo. Tapos ngayon, iba yung diskarte nila. Kinakalaban nila yung China, ayaw nilang makipag-usap. Gusto ata nilang gawing gera o nakipagkampi sila sa US, Japan, ano pa yung iba, Russia ata yun. Nakipagkampi sila sa US at Japan. At ayun, nagkagulo dahil nagalit yung China. Tapos, pagkagalit ng China, yung galit na talaga yung China. Sinisisi naman nila yung Duterte dahil kaya daw agresibo ang China dahil sa mga Duterte, dami na. So, kung matino kang gobyerno, kung anong problema ng dating administrasyon, solusyonan mo ngayon at ipakita mo sa mga tao kung anong ginawa mong solusyon at anong binago mo. Ngayon anong nakitang pagbabago sa West Philippines eh. 'Di ba puros lang
yung spokesperson ng Navy ba yun? Puro lang ganon. Yung sinuplat ni Marcolita dahil puro ka salita ng ipaglalaban mo yung Philippines hindi mo nga pinatituluhan. Wala kagang ginawa sa titulo. So ayun, di talaga dapat wag isisi. At inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Natatandaan niyo po ba yon? Because meron pa po ako ditong statement niyan. Okay? So, Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong at kinilala ng People of the Year being the most corrupt. At inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Inamin pala ni Duterte na siya yung muskurap at nagnakaw. Tapos inubos na lang daw ng pira. Iba talaga itong mga mag-isip doon. Siguro, alam nyo naman si Digong. Pag sinabihan nyo ng si Duterte kasi, nabasa ko base sa ugali niya. Pag binabato mo siya ng mga isyo na wala naman talaga siyang kinalaman, tapos pilit mong ibabato, ano niya yan, aminin niya yan kunwari. Oh, pinatay ko yan. Halimbawa, sabihan mo siyang pinatay mo yan, tapos tinapon mo sa ilog, ikaw ang gumawa niyan, tapos alam niyang wala talaga siyang ginawa na ganyan. Ang gagawin niya is asarin ka, aminin niya. Tapos aminin talaga niya na pinatay niya, tapos haluan lang jokes na ayun, tinapon niya doon sa kuwan. Ganyan si Duterte, ganyan yung nakita ko sa kanya eh. So siguro nung 2017 napiko na siguro si Duterte na binabato sa kanyang muskurap. Kontakin mo, mandato niya na sugpuin ang kurap, tapos sabihan niya siyang muskurap. Anong klaseng kwan yan? Nang walang walang bisis na walang ebidensya na kurap na siya. Basta lang niyo sabihin na kurap siya. Kaya siguro, sinabihan niya kayo sa ganyan na, muskurap ako, tapos naubos na lang yung pira ko. Joke yan eh. Alam kong kwan yan eh. Yung tinatawag lang hyper joke na yan. Natatandaan niyo po ba yon? Because meron pa po ako ditong statement niyan. Okay? So, ang tanong lamang natin, yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit. And at the same time, wala po tayong nadinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di umanong anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Ibang klase talaga itong si Clero. Ang layo ng ganyan. Kaya nagagalit lalo ang mga kababayan natin sa inyo dahil wala kang sagot na matino talaga. Bakit po siya sisihin kung hindi siya nagsabi ng ganyan doon sa sa panahon ni Duterte? Mapipilitin mo siyang kung ngayon sinabi niya, freedom of expression nga eh. Wag kang magdahilan dahil ganyan. Sagutin mo na lang yung kung bakit kailangan hindi kami magalit sa inyo. Ipakita niyo yung mga ginawa niyo para sabihin mong wala kaming dahilan na magalit sa inyo. Ganyan lang kasimple. Ilatag mo yung mga nagawa niyo sa gobyerno, nagawa ni Marcos, pakita niyo sa amin. Tapos saka niyo sabihin na wala kaming karapatang magalit dahil may ginawa kayo. So, ayan lang kasimple. Huwag kang tumingin doon sa dating administrasyon. Hindi kayo usad yan. Hindi kayo makakapunta sa paroroonan yan. Lalong-lalo na nung nasayang ang pondo sa mga pagkaing na bulok lang na intended sana sa mga estudyante. Lalong-lalo na sa mga maralitang estudyante.
So being the Vice President, siya bilang So, gago. Stupid. Bakit mo binabato si VP Sara na sa mga sa side niya? Bakit hindi mo sagutin yung may karapatang magalit? May karapatan, eh, bakit mo na umabot ka na sa DepEd sa yung ano yun, mga pagkain daw kuno na hindi na hindi nabigay sa mga estudyante at napanis? Bakit ka pumunta doon para pagtakpan yung kuan? Sabi ko nga sa'yo, ilatag mo yung nagawa ng presidente, mga nagawa nyo, paano nyo sugpuin ng mga droga, yung corrupt, yung anomalya sa PhilHealth, anong ginawa nyo, yung BICAM, paano nyo sinugpo yan. Tapos, saka nyo sabihin kay BP Sara na walang karapatang magalit ang mga Pilipino sa amin dahil may ginawa kami, ito ang resibo. Tapos, pag nakarinig kayo ng ganyan, babato na naman kayo sa ibang topic, punta kayo sa side ng BP na topic. Hindi solusyon yan eh. Yan ang dahilan, babagsak talaga kayo dyan kung palagi mong sagot na ganyan. Matalino ang mga Pilipino ngayon, mga kababayan natin. May alam ang mga kababayan natin. Hindi mo ma madadala dyan sa mga binabato ka, tapos maghanap ka na naman ng putik na ibabato sa kalaban mo. Hindi pwedeng ganyan. Pag nakaupo ka sa gobyerno, hindi pwede ganyan ang banat mo. Pag binabato ka, pakita mo sa nagbato sa'yo na wala siyang karapatang magbato sa'yo dahil may ginagawa ka. Yan ang gawain ng mga matinong presidente. Hindi yung binabato ka, batuhin mo naman siya ng, ng putik para lang matakpan yung pag, pag hindi to pag hindi to pagsabihan ng Pangulo tong si Claire, wala, babagsak talaga ratings nyo dyan. Pag palagi kang ganyan, Claire. Buti pa mag-vlogger ka na lang. Vice President, mas maganda po sana kung siya ay mag-i-encourage sa mga tao na makipagtulungan na lang instead of having this feeling of hatred against the government. Mas maganda po na Hindi nga niya sinabi ni Duterte nga magalit kayo. Ang sinabi nga ni Vice BP Sara na may karapatan kayong magalit. Hindi naman sinasabi ni Duterte na magalit kayo sa gobyerno. Hindi naman ganun eh. Bakit pinapalabas niyo na nag-encourage si BP? Bakit ganyan? Ganyan ang pinapalabas niyo. Stupid talaga. Namo, kung sabi nga ni Abantin, namo. Namo talaga. Layo eh. sabay-sabay sana tayong umangat. Kesa sa may mga ibang Wow, sabay-sabay umangat. Kayo lang yung may anomalyang bilyon, tapos sabihin yung sabay sa mga angat. Wow ah. tao na gusto magpabagsak ng gobyerno. She's arguing that it's part of freedom of expression. Yes, wala po tayong masasabi kung kanyang ine-express ang kanyang damdamin. Wala ka palang masabi. Paano ngayon? Bakit ang dami mo nang dada dyan? Ang dami mo lang sinasabi. Napunta ka pa sa 2016, 2017. Na muskurap daw. Tapos sabihin mo wala ka palang problema sa expression, freedom of expression. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. Bakit? Bakit hindi pwede ngayon? Bakit kailangan pang bukas? So, bakit ka magbibisa dati? Kay kisa ngayon niya sabihin yan eh. Gusto niya sabihin yan eh. Dahil ultimo si BP nakita ng kabulustagan sa gobyerno eh. Dati wala siyang nakikita na kabulustagan ng gobyerno. Yung paratang yun na muskurap, hindi siya naniniwala. So ngayon, naniniwala siya na muskurap. So anong problema? So anong problema nyo na ganyan ang kuhan niya? Freedom of expression nga eh. So ang layo talaga. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao
meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatungkulan palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilaban sa gobyerno. Ma'am, nabanggit niyo po kanina wala pong reaksyon si Presidente. So nakakausap niyo po ba siya tungkol sa mga ganitong pag may banat po yung mga Dutertes against him? Tinanong po natin yan sa PCO na nakipag-usap kay Pangulo dahil tinanong natin, dahil definitely alam natin na ito ay magiging issue. Ang tinanong po natin, ano po ba ang reaksyon ni Pangulong Marcos? Kilala po natin ang Pangulo. Hindi siya agad-agad nagre-react sa mga ganito. Kaya hayaan na lang natin dahil siguro iniisip niya ang suggestion na ito ni VP Sara na i-entertain o maging okay lang na maging magalit sa gobyerno ay isang napakawalang kwentong suhestyon. Thank you, ma'am. Bakit hindi okay lang talaga na may mga ang gusto niya ba talaga, sus, dinidiin nyo na nga yung BP eh. Dinidiin nyo kahit anong mga dumi putik, tinapon nyo na sa kanya, tapos gusto nyo pang lipinsahan kayo. Freedom of expression, yan ang gusto niya sabihin eh, dahil nakikita ng BP na marami talaga kayong kablustugang nakita niya na ginawa nyo dyan sa Malacanang, sa Congress, sa Senado. So, ayan, kaya niya sabi yan na may karapatan kayong magalit. Dahil ang mga taong bayan may nakikita ring mali sa inyo, tapos sabihin nyo na gusto nyong si BP yung mag-aangat sa inyo. Ay, wala. Okay. Habang tumatagal tong si Claire, lalong bababa talaga tong ratings ng presidente. So, wala. Bagsak talaga yan. So, mas mabuti pa hanap na ulit kayo ng isang PCO na magaling din. Magaling din na mas magaling kay Claire. Yung so, ayun. Yan lang muna mga kababayan at kita-kita tayo bukas at maraming salamat po.